Nakatingin ka sa kanya. Sa mga mata niyang tila dalawang madilim na balon. Inabot mo ang lahat. Ang puso mo, ang oras mo, ang iyong buong mundo na nakabalot sa isang perpektong regalo. Ngumiti siya. Isang angiting kasing perpekto at kasing lamig ng marmol. Pero ang kanyang mga mata, nanatiling walang laman. Sa sandaling iyon, naramdaman mo ito. Isang maliit na lamat sa pundasyon ng inyong mundo. Isang malamig na agos na hindi mo maipaliwanag. Inisip mo, kailangan kong magbigay pa. Kailangan kong sumubok pa. At iyon ang simula ng iyong pagbagsak. Maligayang pagdating sa psyche depth. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang madilim at hindi komportableng katotohanan. Bakit ang lalaking nagbibigay ng lahat, ang tinatawag na nice guy, ay madalas na nagiging dahilan ng lihim na pagkamuhi ng babaeng kanyang minamahal? Hindi ito lohikal, hindi ito makatarungan, ngunit ito ay malalim na nakaugat sa sikolohiya ng tao. Ang bawat kilos mo ng kabaitan, bawat pagbibigay mo, ay parang paglalagay ng isang gintong bar sa isang kaliskis. Sa simula, ito ay pinahahalagahan. Isang patunay ng iyong pagmamahal. Ngunit habang tumatagal, ang kaliskis ay bumibigat sa isang panik. At dito nagsisimula ang madilim na sikolohiya, ang prinsipyo ng emosyonal na utang. Bawat pabor na hindi niya masuklian, bawat regalong hindi niya matumbasan, ay nagiging isang hindi nakikitang kadena. Ang utang na loob ay nagiging bigat. Ang bigat ay nagiging pagkainis. At ang pagkainis sa huli ay nagiging poot. Lihim siyang nagsisimulang magalit sa iyo. Hindi dahil sa iyong mga ginagawa, kundi dahil sa nararamdaman niyang obligasyon na hindi niya kayang bayaran. Pagkatapos, mayroon tayong paradox of the protector. Sa iyong pagnanais na protektahan siya mula sa lahat ng sakit at problema, inaalis mo ang isang mahalagang bagay, ang kanyang kakayahang lumaban. Ang isang tao ay hindi naghahanap ng tagapag-alaga. Naghahanap sila ng kasama sa laban. Isang kapantay. Kapag inaalis mo lahat ng balakid, inaalis mo rin ang pagkakataon para sa tagumpay, para sa paglago, para sa pagrespeto. Ang respeto ay hindi ibinibigay. Ito ay nakakamit. At mahirap respetuhin ang isang taong ginagawa kang walang silbi. Isipin natin ang kwento ni Leo at Elara. Si Leo ay isang giver. Ang kanyang pag-ibig ay isang bukas na palad. Laging nag-aalok. Hindi humihingi ng kapalit. Iniwan niya ang kanyang mga libangan. Ang kanyang mga kaibigan ay naging mga multo sa kanyang nakaraan. Ang mundo niya ay umikot kay Elara lamang. Sa una, si Elara ay parang nasa langit. Isang kaharian kung saan siya ang reyna at lahat ng kanyang hiling ay natutupad bago pa man niya sabihin. Ngunit ang isang perpektong mundo ay isang kulungan din. Ang walang katapusang o ay nagiging ingay na walang kahulugan. Nagsimula siyang sumubok. Mga maliliit na pagsuway, mga hiling na hindi makatwiran. Naghahanap siya ng hangganan, isang pader na masasandalan, pero wala siyang nakita. Si Leo ay isang karagatan na walang pampang, isang kalawakan na walang bituin, isang oo na walang katapusan. Ang paghanga niya ay naging awa. Ang awa ay naging pagkasuklam. Hindi niya kinamuhian si Leo na mapagbigay.
Kinamuhian niya si Leo na walang sarili. Isang araw, umalis si Elara. Hindi siya nagsabi ng maraming salita. Hindi na kailangan. Ang katahimikan na iniwan niya ay mas mabigat kaysa sa lahat ng regalong ibinigay ni Leo. Ito ang brutal na pagbubunyag. Ang katotohanang ayaw mong marinig. Hindi niya kinamuhian ang iyong pagmamahal. Kinamuhian niya ang pagkawala mo ng sarili. Ang iyong pagiging anino. Ang isang babae ay hindi umiibig sa isang proyekto na kailangan niyang ayusin o sa isang alipin na kailangan niyang utusan. Umiibig siya sa isang apoy, isang hiwaga, isang puwersa na kasing lakas niya kung hindi man mas malakas pa. Ang pagbibigay ng lahat ay hindi pagmamahal. Ito ay pagpapakamatay ng kaluluwa at walang sino man ang naaakit sa isang multo. Kaya, anong gagawin mo? Itigil mo ang pagbuhos sa isang basong puno na. Simulan mong punuin ang sarili mo. Magkaroon ka ng sariling mundo, sariling mga pangarap, sariling hindi. Ang pinakakaakit-akit na bagay na maiaalok mo sa isang tao ay hindi ang iyong buong mundo, kundi isang imbitasyon sa iyong sariling, kumpletong mundo. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi pagsuko ng sarili. Ito ay ang pagtatagpo ng dalawang buong kaluluwa na pinipiling maglakad ng magkasama, ngunit sa sarili nilang mga paa.